Kahit maulan ngayong araw, may mga hindi nagpapigil mamili ng mga patok at murang panregalo sa Divisoria. Pero ngayon pong nagsisitaasan ang presyo ng mabilihin, kaya pa nga bang mamigay ng regalo? Pinusuhan po yan sa Barangay Saksi ni Mark Salazar. Bukas na ang simula ng simbang gabi, ang 9 na araw na tradisyong bahagi na ng Paskong Pilipino. Pero para sa mga hindi uubra sa schedule ang madaling araw na misa, may anticipated mass naman sa mga piling simbahan. Kaya sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila tuwing 7 p.m. at 8 p.m. Kalakip ng malalim na pananampalataya, may baon ding healing ang mga dumalo. Sa paniniwalang matutupad daw ito kapag nakumpleto ang 9 na Novena Mass. Ganyan din ang paniniwala na ilang magsisimba sa St. Peter Parish sa Commonwealth, Quezon City. Na maging maayos yung pamumuhay namin sa buong pamilya namin, and then lalo-lalo na po yung health po ng magulang namin. Lalong-lalo na po yung ate ko po. May bago po siyang journey sa ibang lugar naman po. Sa sarili, ang maging RMT po, medtech po. Pag stress po sa mga homework po, seat work, ganyan po, lagi po akong humihingi ng gabay, ng tulong kay Lord. At binibigyan naman po niya sa akin yung mga hinihiniling ko po. Si Luz Corpus sa halip na humiling, nagpasalamat na tapos na ang kalbaryo ng kanyang asawa. Maayos ang kanyang paglisan. Although there are some konting nahirapan siya sa dialysis, but eventually I know he is now with the Lord. And I thank the Lord for that. My husband came back to the Lord kasi hindi siya pala simba. But eventually nung Isa pang tradisyon ng exchange gifts tuwing Pasko. Pero sa mahal ng bilihin ngayon, kaya pa bang mamigay ng regalo? Yan ang mga itinanong namin sa mga kapuso online. Sagot ng isa, hindi na raw kaya, maski regalo para sa mga anak. Hanggat maaari ay matugunan na lang ang kanilang pagkain. Sabi na isa pa, kulang at wala na raw paghanda sa Pasko. Biro ng isa pa, kapugian lang ang meron si Ninong. Pagmamahal lang daw ang kayang ibigay ng isang netizen. Sabi rin ng isa pa, hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ang pagmamahal sa mga anak o asawa. Kung merong extra, why not? Sabi ng isa pang comment. Pero kung wala, sana raw ay maintindihan sina tito, tita, ninong at ninang. Sabi ng isa pa, paghihirapan daw na makapagbigay lalo na sa mga deserving. Pinag-ipunan naman ng isa pang netizen ang mga ireregalo niya sa mga inaanak at pamangkin. Sabi ng isa pa, sana'y ma-appreciate at hindi raw laitin ang mga inihanda niya para sa pamilya. Kahit medyo mahirap nga, especially now na na-expose din tayo sa mga like yung mga corrupt, yung ganong issue. Pero ayun po, nagbibigay pa rin naman po. Also to those people that are not fortunate enough to celebrate then this Christmas. Kahit konting tulong, I mean, this parang kahit konti siya, this could help people din. Basta pag Pasko po, hindi makakalimot na. Pinaglalaanan naman po, pag-iipunan bago pa man din dumating yung Pasko para masiyahan yung mga bata. Once a year po nangyayari sa mga inaanak, sa mga kasambahay. It's about time naman na bigyan sila ng pamasko po. material po, yung magagamit nila sa baby, tapos sa relatives po. Sa Divisoria, hindi napigil ng malakas na ulan at maputik na kalsada ang ilang namili ng pangregalo. Ayon sa mga tindera, patok ngayong taon sa Divisoria ang mga pink nails, padlock, notebook, cute bags, mugs at tumblers, espada, mga kotse, at syempre hindi mawawala ang mga damit. Mas priority talaga yung kids kasi 'di ba Christmas is for kids talaga. Gusto namin silang bigyan ng memory na kapag Christmas special. May mga namimili na rin ng pang Noche Buena sa isang grocery. Baka magtaas, and at the same time yung bulk of bibili, syempre mahaba na yung pila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.